Yan tundo. So, ang gagawin natin ngayon, magpapalit tayo ng 42 teeth na sprocket. Itong kuan vibes, stock sprocket vibes be. Tapos ito yung ano, ayun yung stock 40428. So, ang pinalit natin 42428. So, stock na stud bolt yung gagamitin, big holes yung sprocket, TSR brand. Ayan, tapos dito naman tutunuhin natin yung karburador. Ayan, sinanggal ko na yung carb. Tutunuhin natin. Itong ginagawa ko ngayon, nagre-reject tayo ng main jet. So, ang ikakabit natin is yung 100. Ayan, 100 main jet. Tapos meron pang isa, ito meron siyang issue sa backfire. So ang gagawin natin, i-delete natin tong EGR dito. So ipapakita rin natin kung paano. Tapos yung modification dun sa sa breather, ayan, yung merong mga issue na parating yung mga napuputukan dito sa sight glass. Ayan. So ito yung suspect, pangunahing suspect, itong breather pag na-UP ito. So yung pressure ng makina hindi nakakalabas. So uunang madadamage itong sight glass kasi plastic lang siya. Hindi siya fix. So sa Classic 250 walang sight glass. So meron silang dipstick yung dito. Pagtanggal mo meron silang monitoring na stick. So papakita rin natin yung modification dito sa sa engine breather. So yung iba alam na nila to, ito yung kukunin natin. Itong hose na to. Ayan. Yung nakakabit sa breather. So ito yung nasa dulo niya. Nakakabit sa airbox. So gagawin natin tong engine breather. Mataas to. Nasa mga almost 2 feet galing dito papunta dito. Ayan o. So ito yung ipapalit natin sa engine breather. Tapos i-route natin dito sa taas para walang chances na may UP siya. Tapos mas malaki din yung butas niya. Ano pa ba? Papalitan din natin to ng spark plug. Tapos babalikan namin kayo sa nito, sa pagtanggal ng backfire. Papakita natin kung paano yung gawin ng tama. Tapos meron pa pala isang issue na nakita natin. Ayan, merong kalawang sa loob ng bowl. Ayan, nanigas na yung kalawang. So ang setup nitong carb, nitong niya, tangke niya, meron siyang filter. Ayan o. Pero may nakapasok pa rin na kalawang. So meron tayong video about dito, pero ipapakita natin ulit. So ano yung mga main reasons. So unang-una, ang reason bakit nagkakalawang ang tangke natin, kasi hindi siya nagpo-full tank. So ang practice na ginagawa niya is yung paunti-unti lang na gasolina yung nilalagay niya. So never siya nagpa-full tank. Kaya mas mabilis mag-accumulate yung kalawang sa loob ng tangke. So kahit na meron kang ganito filter, hindi ka safe sa kalawang. So pinakita na natin yung loob ng tangke, meron siyang filter sa loob. So no need na siya talaga ng filter dito. Pero okay pa rin to. Pero kahit na meron kang ganito, hindi siya assurance na walang kalawang o walang dumi na makakapasok. Ayan, so ipapakita natin yung sa may appendix ng tangke mamaya. I'm sure maraming kalawang doon na nakapundo, kaya pumasok din sa carb. So naka-off to. Ayan, tinanggal natin yung sinasabi kong parang appendix. So dito nahuhulog lahat yung mga kalawang galing sa tangke. Pag hindi na kayang i-filter nung filter sa loob ng tangke,
Dito sila unang nahuhulog. Ayan, merong itim na part sa loob, puro kalawang yan. Tapos pag nagagalaw to, kita na. Ayan, pag nagagalaw yan, ayun yung mga kalawang. Dapat yung dinidrill, Sumasabay yan sa supply ng gasolina papuntang karburador. Ayan, puro kalawang na. Kaya dapat meron tayong periodical maintenance na ginagawa dito. Kasi kahit may filter ka papuntang karburador, kung puno na to, hindi to kayang i-filter ng filter. Ayan. So lilinisin natin to, tatapon natin. Meron pang naiwan. So madali lang tong linisan ng gasolina, tapos kahit anong matulis na bagay tutusok mo lang doon sa gitna. Ayan, dami oh. Puro kalawang. Puro na siya ganun. Regular washer ang stop niyo. Wala na. Dapat namin siya washer. Meron pa din. Konti na lang. Hindi talaga may extra washer din. Ano siya? Ato siya lingkod sa name. So okay na tong ganito. Pwede na natin to ibalik. Dito ikabit natin. So ganun lang kasimple. Number 10 na tools yung gagamitin nyo para matanggal to. So meron tong gasket dito na rubber. Ito dito na part, pero naiwan dun sa loob. So ibabalik na lang natin sa diretso. Ganito lang. So tamang higpit lang kasi meron siyang rubber gasket. Ayan, okay na yun. So ngayon, tinatanggal natin yung ESB o EGR. So yung whole assembly tatanggalin natin para ma-delete natin siya. Tapos dun sa kabila, tinatanggal na ng may-ari yung filter ng EGR. Tapos gagamitin natin 25 cents or 1 piso. Pwede na yun para pandilit dito. So bakit hindi natin ina-apply yung mga ginagawa ng iba? Nilalagyan dito ng bulitas, tornilyo, yung mga bolt. So na-try na namin yan noon. Pero ang problema kasi, itong part na to, naglilik talaga yung hangin dito. Lalo na pag medyo matanda na yung motor. Ito kasi lumuluwag talaga siya. Ito, tong high temp na hose. So parang nasusunog yung goma niya sa loob. Tapos itong parang tela na braided, bumibigay. So sa isang unit ko, naputukan talaga ako ng ganito. So doon ko pa nalaman na pwede palang i-delete ito, yung EGR. Tsaka yun pala ang dahilan bakit nagba-backfire. So yun. So hindi na natin tutunuhin to sa air screw. Wala tayong gagalawin. Minjet lang pinalitan natin. Tapos yung tinuturo natin na modification sa air filter, ayan, yung manipis lang iniwan natin. Tapos konting tie box. Ayan. So tinuro na natin yan sa ibang video. So ito yung 25 cents. Yung bagong 25 cents. Ayan. So ito yung gagamitin natin para tabunan yung EGR. Ayan. So gagamit lang tayo ng gasket. Gala James. Oh.
Konting gasket lang. Nagkikinig puso. Sa puso po. Anong buwan? Isa. So, ang importanteng part nito is yung sa gitna. Pisik na may gano'n. Ha? Pisik na. Ha? Pisik na. Dili mo pisik ya? Oo, ginatat. Atong bolt sa EGR. Abi tong EGR ba? Ano? Itong 2 ka bolt. So, sa EGR, merong 2 bolt na nakakabit. So, ito yung gagamitin natin. Ito yung nakahawak sa EGR. Ito yung gagamitin natin para ipitin yung coin natin dito. So yung original na nakakabit sa block dito na part is ito. Ayan. Ayan yung original. Tapos dun sa kabila sa EGR ito yung nakakabit. So since 25 cents yung gagamitin natin, kailangan natin ng mas malaking washer. Ayan. Mas malapad yan. So, yun ang gagamitin natin. Pabilin pa rin hos. Hindi na. Putlan na lang siguro na. So ayan yung 25 cents nalagay na natin. Tapos yung bolt ng EGR dun sa kabila. Ito. So yun yung pinalit natin dito. So next natin gagawin, yung meron yung hose dito. Ito pinutol natin. Ayan, dyan yan nakalagay. Tapos pwede nyo itong takpan ng rivet. Yung bala ng rivet lagay nyo dito na may gasket na rubber. Pero since wala na tayong rivet, lalagyan na lang natin ng gasket. Ayan. So rekta na lang natin lalagyan. So titigas yan para siyang guma. Pero mas maganda talaga kung meron kayong rivet kasi meron siyang style. So nakalawit yung ulo ng rivet. Yan, okay na. Pasok na lahat sa loob. Pwede nyo rin tong lagyan dito na part sa ibaba. Para mas sigurado kayo na nakablock yung ano. Pero pag nilagyan nyo ng masyadong marami dito, itutulak niya yung dito na part. So huwag kayong magugulat kung merong lalabas. Dapat punti lang talaga. Ayan o. So tinulak nung dito na part. So unti lang. Ang importante merong isang side na naka-close. Tapos babalik natin sa dito. Ayun, so lumabas yung iba. So hindi talaga advisable na merong marami yung ilalagay. So ibabalik natin to. So yung rivet nasa 1 piso lang yan or 2 pesos. Yung bala lang ang need nyo. Ayan. Tapos long nose. Para mas firm yung attachment niya. Ayan, so hindi na yan basta-basta mahahablot. So putol na siya, ayun. Meron na siyang rubber gasket. So pwede na natin itong pandarin pag nakabit namin yung airbox. So ito yung EGR niya doon sa kabila. Tatanggalin natin to. Gagawin nating breather. Ayan, so ito wala na to. So yung hose, make sure na walang nakablock.
Kasi baka meron kayong kakilala, naka-block na yung ano niya, EGR. Tapos yung breather natin dito wala na, tinapon ko na kanina. So ito yung papalit natin. Tapos yung dalawang lock niya, ayan, itatabi natin. Ito yung magiging lock ng engine breather. Ayan. So medyo nahihirapan tayo sa pag ano ng camera. Pero okay lang, at least nakukuha nyo yung idea. Ayan, so firm na yung attachment ng engine breather, yung bago nating engine breather. Ayan. So medyo mataas yung hose. Ayan, so mas safer tayo sa mga baha. So medyo mahirap din tong mayupi kasi mas malaki to at mas matibay kumpara sa ano. So yan yung routing niya papunta dito sa itaas. So safe na to kumpara doon sa stock. Tapos kakabit natin to isang ano na lang, manipis na foam. Ayan, so madali na lang to ikabit. So isang tip sa pagkakabit ng ano airbox natin, huwag nyo itong masyadong higpitan, ito dito na part. Tapos make sure na yung goma nya is straight. So itong linya, ito yung magiging guide nyo, dapat straight yan. So walang baliko, kasi pag baliko dito may tendency nga baliko din yan doon sa likod. Pwede nyo ding salatin yan. Ayan, check nyo kung circle ba talaga siya at walang baliko. Kasi pag baliko yung dito na part sa ilalim, may tendency na ma-block niya yung hangin papuntang pilot jet at iiba yung minor ng motor nyo. So akala nyo meron ng sira yung motor nyo or merong sira yung carb. Ang mali lang pala is yung sa daloy ng hangin, kasi masyadong nahigpitan itong part na to. Ayan. So tamang higpit lang na hindi siya na hahablot basta-basta. At make sure na wala siyang baliko dito sa likod. So okay na to. Tapos papaandarin na natin to. I-on namin yung gasolina. Tapos observe natin kung meron pa bang backfire. Kasi kanina hindi lang namin na record, malakas masyado yung backfire kasi bagong kabit lang tong bullet. Ayan. So stuck lahat tong carb natin, hindi natin inikot yung air screw o tinono. Ang nangyari lang, pinalitan natin yung main jet kagaya nung tinuturo natin sa channel. Tapos yung mods dito sa airbox. Tapos nagpalit na rin tayo ng spark plug. Tapos delete EGR. Ayan. So dito natin nilagay yung hose. So ito na yung finished product niya. Papaandarin na lang natin. So papaandarin na natin siya. Ayan. So naka-on na siya. Check natin kung meron pa ba yung backfire niya kanina. So hindi namin pinapractice yung pag-on tapos sa throttle mo. So pag nagtotono ka, mas maganda talaga kung dito ka lang mag-click. So wag mong i-throttle para malaman mo rin yung mga changes na dapat mo pang gawin sa karburador. So mostly sa stock na CR152, nasa 3 to 4 times mo pa ito pipisilin bago siya mag-on ng kusa. Kung maganda yung tono niya sa stock carb. Pero pag naka-racing carb ka, isang click na lang yan pag good yung tuning. At saka racing ignition coil gaya nung Pi 2. So ito medyo mahirap siya. Yan. Isa. Dalawa. Ayan. Sa pangatlo siya nag-on. Tapos yan yung idle niya. Sa pag-adjust ng idle, yung tinuro natin sa isang video, huwag kayong magpapa-tempt na dito makinig sa exhaust. Mas mabuti talaga kung dito kayo makikinig sa head. So meron siyang rhythm, meron siyang tempo na ginagawa sa loob. So doon kayo mag-base, wag sa exhaust. Kasi baka magkamali kayo. Kasi kung pangit yung pagkagawa ng exhaust o kaya may silencer, iba rin yung ilalabas niya. So mas maganda talaga kung dito kayo makikinig na rhythm. Ayan. So sa tingin ko good na tong idle nito.
Hindi naman siya pabago-bago. So i-check na lang natin yung backfire. Tsaka yung pick up niya. Tsaka isa pa rin sa isa pa sa tip sa pag-a-adjust ng idle. Pag-check nyo sa throttle, gaya nito, make sure na yung tunog ng tambutso bumabalik agad sa normal na minor o normal na andar niya sa idle. Kasi pag matagal yun bumalik sa idle niya, meaning sobra yung idle or merong sobra dito sa sobra yung feed ng air screw. So kulang sa opening. So dagdagan nyo lang ng opening para hindi siya mag-overfeed. O kaya advance yung needle clip. So medyo tricky na yung mga part na sinasabi ko, pero kung iisa-isahin nyo, matututunan nyo talaga yan. So ito naman, good yung idle nya. Ayan, balik agad yung minor nya. So tama yung idle. Tapos check na lang natin yung backfire kung meron pa ba, kasi naka-delete na tayo ng EGR. Ayan. Ayan, so walang backfire na lumabas kahit isa. So baka sinwerte lang tayo. Ayan, so wala talagang lumalabas. So ayan yung may-ari, nakangiti. So balik na natin yung side cover. Okay na to. Tapos nakabit na rin namin yung 42 teeth na sprocket. So pwede na silang lumayas. Nakabit na lang natin to.